After podcast. Marami tayong pag-uusapan na hindi dapat pag-usapan sa camera. So, eto. Inang yan. So I'm sure yung mga ibang athletes enhanced. Kasi kahit sa UFC nga bro, di ba? Kahit sabihin mong meron silang ano ba yun? NASDA? Ano ba yun? Hindi, wala na ngayon yun. Inabolish na nila yung Surprise. Basta Nevada Athletic Barn drugs. ano nga ba yun? Hindi NASDA. NASDA. Putya, nalimutan ko. Basta yun. Basta ang point ko lang dito, kahit anong linis mo, itayo yung organization, may lusot at lusot pa rin na doping shit. Kasi hindi natural sa sa isang tao mag-endure ng ganong katagal na threshold ng work. Sabi nga ni Chael Sonnen, Oo. yung mga boxers daw, Oo. naglolok meron silang unwritten contract na both of us know na hindi natin kayang tagalan to 12 rounds, 3 minutes tayo magsasapakan. 'Di ba? Ang tagal noon. 'Di ba? So may time dito na medyo magpapahinga tayo parehas parang ganyan. So kumbaga pag medyo tumatagal lang walang nananakaut sa atin, kumbaga parang tayo. Yun nga, parang kasi alam natin hindi natin kaya to parehas. Kaya ko sinasabi to, kasi 'di ba, mo yung mga Russians, 'di ba? Yung mga Russian athletes kung paano nila minamanipulate yung kanilang physique para ma-achieve yung tagumpay. Di ba may mga ganong mga conspiracy theory na yung mga Russians gumagamit sila ng mga hybrid na mga athletes na ini-injection nila ng kung ano-ano. Mga Winter Soldier. Di ba? Parang ganon. Kasi ngayon, kahit ngayon sa gym pa lang makikita mo kung sino yung nati, sino hindi. Mga naka-steroids. Well, pag nasa gym ka lang naman, walang problema. Pero pag yung nasa competition ka talaga. Pero yung mga nasa gym, mga nagko-compete yun ng mga men's physique saka men's classic. Doon, hassle yun. Oo. And ngayon, yung spillover na yun, minsan nakikita niya ng, kagaya ko, na coach. Na, kasi karamihan ng mga coach ngayon, kahit hindi nagko-compete, nag-i-inject Kasi meron silang gustong i-maintain na physique. Oo. Marami akong kailang ganun, bro, na... Huwag ka mag-name drop, Chris Bacula. Hindi naman lahat, pero may mga kilala akong never nag-compete pero nag-inject kasi meron silang gustong physique na i-achieve. To say na parang, okay. So, isipin mo lang kung competitive athlete ka, whatever it takes to win, di ba? Yun na isipin mo. Kasi kung siya nga, whatever it takes for me to fit into this job Lalo na kung champion ka exactly. na, no? Diba? Isipin mo si LeBron James, ang tanda-tanda na niya, nag-basketball siya. Siya, feeling mo natural yun? Anong edad ni LeBron ngayon? 40? 39? Sabi nga ni Nick Diaz, we're all in drugs. Yeah. We're all on drugs. Diba? We're all on steroids ba? We're all on drugs. Yung kay Lance Armstrong na scandal, nakakala ko natural siya. Tapos parang siguro sinabi niya to sa parang tingin niyo ba ako yung human being kaya niyang i-survive yung ganong katagal kaya nga, di ba? Sa cycle nagbabike. Sabi niya, that's impossible. So, kailangan mo ng enhancement, di ba? Ako nga pag nag-gym ako bro, nag-creatine ako Talaga? Creatine ako, so supplement siya, pang-enhance siya para mas ma-build up yung ATP ko, yung energy, yung adenosine triphosphate. Oo nga, kasi iniisip ko, yung mga, let's say, trainer, minsan kailangan mong sabayan yung yung tinetrain mo And not necessary naman. Kasi mas maganda kung depende sa client May mga client na gustong ganun. May mga client na gustong maging coach ka lang. Pero I mean, sa own workouts ko, ina-apply ko yung... Pero minsan, may tuturo kang bagong kailangan. Makita mo kung paano ginagawa. Pero hindi mo naman i-rep So, kahit mga 1 rep lang, papakita mo lang 1 to 3 reps. Papakita mo yung proper form. So, yun. Yung sa akin, yung pinaka-enhancement ko, yung creatine. Kasi ang ginagawa niya, yung ATP mo, parang binuboost niya. So, mas maganda yung contraction, mas higher energy, makakapag-sprint ka kung gusto mong mag-sprint. Mas tumatagal ka.
yung ano, eto tol, dahil napadtad tayo dyan, pag-usapan natin yung Algerian boxer at saka yung ano, tingin mo, kasi nung una, kala ng mga tao, transgender issue to. Diba yung mga boxers sa Olympics. Pero, apparently, although, naniniwala ako may transgender issue pa rin eh. Kasi yung mga organizers, naniniwala sila dun sa gender ideology. Pero meron silang specific na parang lusot dito kasi or yun ang lusot nila. Kasi intersex itong Algerian na boxer na to at saka yung isa pa yung Taiwanese naman. So yung dalawang boxers na yon binan siya ng IBA, International Boxers Association ata. Pero, binan siya sa women's boxing. Pero itong Olympics, yung IBO, hindi siya, parang ni-reverse nila. Parang dinisregard nila yung ban. Tinanggap pa rin para lumaban sa women's division sa sa Olympics. Pero, lumabas na dun sa test na XY itong dalawang boxers na to. Pero, XY siya, pero intersex siya. Hindi siya parang intact na lalaki na may genitals ng lalaki, may etits at bayag na gustong lumaban sa biological na babae. Parang yung... Yun! Yeah. Yun! Ganun! Diba? So ngayon, ang hula ko kasi hindi nila nilalabas yung kasi for privacy na rin nung yun ang isang nagpapa nuance diyan kailangan ba bulatin natin yung kasi ito yung kasarian yung genital nung tao kaya nga yung ngayon fact up doon kasi pag pinalaki siyang babae tas meron naman siyang clearly na mas dominant yung putangin ng JJ niya. Oo. Yun na yun Oo nga. Yun na yun kasi pwede kasing mangyari na sa labas makikita mo na meron siyang kepias. Pero, sa loob, nandun yung etits na mas dominant. Yun nga lang nasa loob, hindi mo siya makikita. Nag-e-erect ba? Yun ang hindi ko alam. So, kung hindi nag-e-erect parang... Pero dahil, feeling ko, mas dominant yun, kasi obviously, hindi natin alam. Yun nga hindi natin Ako, alam. depende kung paano siya pinalaki. Kasi XY siya eh. Oo. XY siya, ibig sabihin, male chromosomes ang niya. Sa akin kasi ako sa experience ko dun sa pinalaki siyang babae. Oo, yun ang And even sa birth certificate, babae siya. At saka sa passport. Oh, and the way siya manamit, babae siya. And the way siya makipag-sex, babae siya. So, kahit sabi mo may little penis yun, babae siya. Technically. Sinong niisip mo? Yung siya Pero yung boxer ang pinag-uusapan natin Yung boxer kasi tricky. Sabi ko kasi, di ba, nung inaano natin, sino yung volleyball player na mukhang lalaki? Si Tubo. Oo. Sabi ko, nung college ako sa Detran, marami ako nakita mga volleyball player na mukhang lalaki. Parang pag nakapalda nga sila, parang di bagay. Parang mag-bis ka nga. Pero babae sila, kaya nga sila nakapalda Oo. So parang, sino ako para i-judge na, kasi may mga nakikita rin akong lalaki na parang feminine kumilos, pero hindi naman bading. Ganun lang talaga sila kumilos. Hindi naman sila babae. Pero ang argument kasi, yan yung nuance dito sa issue na to. Oo. Kasi, dun lang tayo sa boxers. Meron silang, ang hinala ko na nangyari dito, kasi yung airpat niya nag-post ng mga pictures na kita mo bata pa lang siya, babae na siya. Oh. 'Di ba? Kumbaga he was raised as a girl. Oo nga. Tapos, yun nga lang recently lang napatunayan na XY chromosome siya which is makes him biologically male. Although let's say paniwalaan natin yung airpat kasi wala naman tayong reason para hindi siya paniwalaan na in-erase niya as a girl yung anak niya. Ang feeling kong nangyari diyan, yung genitals niya, kita mo yung features ng mga babae ng vagina. Pero meron siyang penis.
So ano ngayon? Oo nga. Kung ano ang problema yun na kung she or kung ano yung identifier niya was raised a woman, edi she is a woman, di ba? Kaso nga, ang magiging problema dyan is yung dahil XY chromosome siya. Ako bahala na yung kung ano yung body, bahala na sila doon. Basta wala ka na tayong problema kung babae siya o lalaki siya. Basta kung ano yung committee, yung kung ano mang body ng sports na yan, yung nagsabi na okay. Isa pa yon kasi yung dalawang bodies kasi yan. Yung Boxing Association body, sinabi nila hindi pwede. Pero ni-reverse yun ng Olympic Committee. So kung ni-reverse, di go. Pero ito lang yung sinasabi ko na na contest, kino-contest diyan. Pag kasi XY chromosome ka, since birth until mamatay ka, XY chromosome ka. So mangyayari, yung nung nag-puberty itong si Algerian boxer tsaka yung Taiwanese, nag-develop as male body yung katawan niya. Yung katawan nilang dalawa. So, yung advantages ng mas malaking muscle, mas madaming fast twitch muscles, meron siya nun. Hindi sila pinalaki na lalaki, parang wala akong nakikitang issue. Paano kung let's say, kasi chromosomes lang yun eh. Kasi, tingnan mo hindi mo talaga sila kilala personally, di ba? Para ma-judge. Kumbaga, judge mo na siya by science, na XY chromosome, bigger muscle. Pero hindi mo sila nakita throughout life eh. Like ako siguro kung yung naka-sex ko na may a little penis, nakilala ko siya as yun na kagad. Kumbaga, sex parang, taka na lalaki ka. 'Di ba? Pero hindi nakilala ko siya as a woman eh. Okay. And even kung paano siya mag-act, woman siya. So parang kung nagkaroon kami ng science test, tas XY chromosome siya, sabi ko, okay, lalaki ka pala, pero babae ka sa mundo eh. Pero kailangan ba siyang in a sport as brutal as boxing? Mahirap i-judge, bro. Ano ba siyang kumbaga pwede ba siyang malayo yan, para siyang abnormality. Kumbaga, kunwari ako lalaki ako, 'di ba? Tapos bigla ako nag-identify ako sa babae. Yun yung parang transgender issue dun sa sports. Pero kung ganoon yung case, ang daming nuance nun and wala kang magagawa pag yung body nag-agree. Well, obviously, ganun nga nangyayari. So, kasi that person, those intersex people are primed to win gold medals. So pwede mong i-critique sila sa gender nila or sa chromosomes nila. Pero siyempre ang magiging discussion nun, fair ba 'yon? Pag nag-go yung body, bahala na sila dun. Fair man o hindi. Kasi like sa studies, sa mga studies sa clinical trials, may European, may American, minsan din nga sila nagtutugma eh. Depende lang din yun kung sino tatanggap na, hindi, mas European ako kaya sa American. So, sa case dun sa sinasabi mo, sa ibang commission, hindi sila pinayagan kasi patunayan ganito sila. Dito sa commission na to pinayagan sila. So be it. Diba? Kasi, kung ano man yung mangyayari or outcome in the future, ang mananagot, yung commission, kung ba't mo pinayagan nun. Hindi man na magiging problema yun eh. Nung layman kasi, kunwari, nanonood kayo ng sporting event, pwede mo silang batikusin, pero, at the end of the day, yung commission, sila pa rin yung magte-take full responsibility doon kung ano man yung maging outcome nung... Tingin ko, hindi mo masisisi yung mga athletes. Kung meron kang questionin talaga, yung commission, tama. Kasi pwede naman sila sabihin, huwag ka sumali kasi XY chromosome ka. Pero bakit pinasali pa rin sila? Kasi isipin mo, you need to also consider Algeria is not exactly a rich country. Kaya nga. Diba? Mga parang, kita mo, ang tatamaan mo, parang $30,000. Kung mga si Trisha Tubo, sumali doon sa putangin ng volleyball, ang alam ko, pag nanalo ka ng gold, $30,000 yun eh. Diba? So that's at least yun ang mapapanalunan mo.
Tapos syempre, mabibigyan ka pa ng gobyerno kung tutuparin nila yun o hindi. O may mga mag-i-sponsor pa sa'yo. Tignan mo si Carlos Yulo, dami niyang may condo, meron pa siyang pera. Pero hindi mo nga kasi alam kung mananalo ka o hindi. Parang sugal lang. Kaya nga so kung, Di pero, siya pre-planned pero, yung fact na participant ka na, meron ka ng chance. Alam mo na meron. Pero either kung mananalo ka, it will depend. Ganun ka conniving yung government para maging in cahoots. Parang ang akin lang, kung yung commission nagsabi na pwede yun. Hindi ko sinasabing in quotes yung government. Ang sinasabi ko lang, kung let's say may opportunity ka na participate in a potentially life-changing activity, 'di ba? Kahit naman sino. Oo. Pero kahit nga hindi ka babae, kahit hindi ka transgender, sasabihin ko, para ka makasali ka dito sa opportunity to. Sabihin mo, babae ka. Pero ang ibig ko sabihin, bukod dun sa case na yon, babae man o lalaki, may committee, may body So sino magdidictate pa rin nun? Kaya sabihin mo sa yung babae ako o lalaki ako, sasali ako dito. Committee mo magsabi, parang audition lang yan hindi ka pwede sumali kasi hindi ka pasok sa standard. Ganun lang yun. Hindi siya dapat gawing masyadong issue kasi andyan na yan 'di ba? Kahit sabihin mo pang may mga woke shit o as long as pinayagan sila, bahala sila. Para sa akin, nag-evolve yung para sa akin issue 'yan kasi it will set precedent. Pero hindi mo nga rin alam talaga yung katotohanan kasi hindi pa naman talaga proven. Yun ang problema dito. So parang lahat tayo speculations lang, theory. Hindi mo alam talaga yung mahirap mag-come to conclusion na para magpuput arms ka na parang transgender to. Ang isang nakikita kong problema diyan, yung commission kasi sinasabi niya, ang mga syempre ginigisa sila ang sinasabi niyang isa is parang hindi tayo pwedeng mag-check ng sexes ng mga athletes kasi masama 'yon. 'Di ba parang hindi tama 'yon. Dapat hindi basta masamang mag-check kung babae o lalaki. 'Di ba? Parang kailangan i-check mo. I-check mo doon. Ako hindi ako professional, hindi ako kasama doon sa kung ano man yung experience na meron sila. I just leave it up to the professionals kung if they say that this is what we should do, then be it. Tapos if ever may managot in the future, I told you so. Di ba? Ganun lang yun. Ang ayoko lang doon sa social media na parang nagte-take arms na parang, dapat ganyan. Parang, hayaan mo lang. Ang isang kasi dyan is, women's boxing is created for women. Kaya nga. Okay, pero, kung may mananalo dyan, kailangan, woman yun. Diba? Kasi ginawa yun para sa women. And alam ng commission yun kung sino women sa hindi. Sa standards nila. Yun ang problema. Kasi ngayon, ang nangyayari, ikaw mismo, hinuhusgahan mo sila parang, sabi mo kasi ganito. So parang sa point of view mo yun na hindi dapat ganyan, dapat ganito. Pero meron kasing definition ng Di mahanap din nila in the future yun, kung sakaling. Ang problema kasi, dinedeny nila. Wala na tayong magagawa doon. So, organization na, gets ko yun. Pwede mong sabihin yung piece mo, pero wala ka rin naman magagawa din Kasi yun yung liga nila yun yung commission, yun yung body Kaya ang sinasabing solution dyan is yung mga women na think it's unfair, they should boycott it. Diba? Wala parang proof din talaga na hindi sila kumbaga lahat speculations kagaya ako minsan sa letran parang lalaki siguro to nagpapanggap na babae pero wala rin man akong pruweba na na totoo yung sinasabi ko lahat yun parang assumption lang sa utak ko dahil nakikita ko like si Cyborg nung una ko nakita si Cyborg lalaki to pero lalaki ba si Cyborg? Di ba? Babae si Cyborg, di ba? Pero mukha siya lalaki. So, ang hirap kasi mag-judge Ang daling mag-jump into conclusions based dun sa data. Pero minsan yung data nagkakamali Ako nga, nung sa St. Luke's, nabigyan ako ng ng results na obliterated lungs.
Tas nag-switch lang pala sila ng results nung 88 years old. Nagpanic ako nun sa loob nung hospital room ko. Sabi ko, obliterated lang? Saan na to? Tapos sabi nung nurse, ay sir, mali pala. Nagpa-annual check-up ako. Mali pala yan, sa ibang pasyente yan. So, ganun ka hindi accurate minsan yung science eh. Nagkakaroon ng pagkakamali. Kahit i-retest mo ng i-retest yan. Well, it's worth noting to say na yung IBA, kasi sila yung nag-conduct ng yung test ni XY, pinanindigan nila tama yung ano nila. O di, sa kanila yun, body nila yun. Pero pag yung nag-organize ng liga, sila mausunod. Wala kang magagawa dun. Well, obviously, ganun ang mangyayari dyan. Diba? Kaya Kasi, nga. parang private, naman talaga yan eh. And Pero, there would be, ito yung sinasabi ko, yung changing of the culture. Diba? Dati kasi hindi pwede yan eh. pwede mo naman labanan yun kung napatunayan. Kasi parang government din yan eh. Like ngayon, ang government may corruption, di ba? Pero lahat ba ng corruption kailangan mo isiwalat? Or kung isiniwalat mo, may naniniwala bang totoong nangyayari yun? Tingnan natin kung is the Olympics private company? Pero ako bro, wag mo nang pinag-aaksayan ng panahon niya. A private company. Tingnan natin kung anong status niya. International kasi. Privately funded. The IOC and the organization that make the Olympic movement are entirely privately funded. So paano yun kung i-contest mo ng isang bansa? Sino ba nagko-contest ngayon? Ngayon wala pa. Hindi hayaan mong may mag-contest tapos just play may mga bumabatikos lang. Yun. Di hayaan mo. Normal lang may mga bumabatikos eh. Pero para dapat sabihin mo na dapat ganito, o mag-assume ka na dapat yan kasi transgender. Parang para sa akin mali yun eh. Kasi number one, wala ka dun sa mismong senaryo. Tapos number two, yung experience mo, hindi kagaya ng experience ng commission o kung ano mang body yan. Nag-i-spec ka sa nakikita mo on TV. And minsan, may mas deeper pa na information na hindi mo alam eh. Tingin ko kasi ang stand ko kasi dyan, meron nang nag-test, nagkaroon ng scientific test. And itong tingin ko ang tingin ko talaga, kaya nila ni-reverse yun, the reversal was soul based on ideology. Diba? Pwede mong sabihin ganun, pero ako, kung lalabas din yung katotohanan eh. Kasi, mahirap sabihin kagad Actually, lumabas na yung katotohanan na XY siya. Oh. Ang pinagtatalunan na lang dyan is tatanggapin mo ba siya kahit XY siya doon sa Sino women's tatanggap sports. dapat? Yun nga, Yung nakadepende tao, kasi ngayon dyan, o yung commission? yung commission na magde-decide. Hayaan mo sila mag-decide. Yun lang yung akin. Wala naman sa tao yan. Actually, tama ka naman. Kasi, ang isang problema rin kasi dito, kung let's say, XY ka, kasi ngayon, right now, sa rules ng Olympics, makakalusot talaga. 'Di ba? Unless gumawa silang bagong rules, i-revise nila para ayaw mo sila yun eh. Kumbaga, yung gets, kasi ang maganda ngayon kasi may awareness na merong transgender in sports. So, hindi dapat ganon. So, ang problema ngayon dun sa Algeria na athlete na yun, hindi talaga siya transgender. Hindi pa napapatunayan talaga yung saklaw nung sexuality niya kasi ang dami mga nuance eh. So, mahirap ka mag-jump into conclusion na parang, hindi ka tulad ni Lia Thomas. Proven. Kita mong lalaki talaga. Mismo. So, at least meron kang precedent na ito si Lia Thomas, transgender, nagkukumpit sa women's sports, hindi dapat yan. Kaya nga sabi ko, may nuance pala. Ayun. Itong issue na to. So, let it play out. 'Di ba? Play the long game. Doon sa kung talagang naniniwala ka na may nilabag yung athlete o yung komisyon, hayaan mo sila. Pero at least may precedent ka na si Lia Thomas, may transgender na ina-allow talaga sa putangin ng women's sports na hindi dapat kasi unfair. 'Di ba? Yun lagi yung yung kumbaga ACE inhibitor. Biro mo ang tagal-tagal na gamot ng ACE inhibitor, laging ginagawang gold standard sa lahat ng mga study.
Kasi yun ang binabalikan eh. Mm. Kasi kahit na bago na to yung trial na to, ano bang gold standard? Yung A. So parang pag may transgender tas gusto niya lang mag-ano ng ideology na parang, oh, Lia Thomas, oh, unfair, di ba? Di ba may mga nag-voice out na sa sobrang dominant pag male ka na nagkukumpit ka sa female sports. Eh, Lia Thomas yun. Pero kung ngayon gagawa ka ng bagong rules kasi yung intersex na condition it makes it blurry yung situation, unlike hindi siya kasing klaro nung katulad Para ni siyang Lia Thomas. abnormality kasi. Oo, di ba? Hindi siya yung, para siyang may pangalawa kang penis. Congenital Para kang may congenital condition kasi yun. So, hirap i-assess yan. So, hindi, doon sa mga hindi alam doon sa intersex, ganito ko i-explain yan eh. Let's say, di ba minsan, may mga taong pinapanganak na anim ang thumb. Di ba? O kaya mayroong mga pinapanganak na may butas yung puso. Di ba? Hindi normal yon, di ba? Kasi 5 lang talaga ang normal na thumb ng tao. Ang puso, walang butas yan. So, yung genetics mo, meron kang congenital defect na tinatawag. Kaya ka nagkaroon nung extra or missing parts. 'Di ba? So, pwede ring mangyari yan sa sex organs. 'Di ba? Sa genitals ng tao. So, maaring underdeveloped o hindi talaga nag-develop ang isang Kasi paano pag pinalaki ka ng babae? Kaya nga. Kahit may penis ka. So, merong mga genitals na underdeveloped na penis. Teka. Merong mga underdeveloped na vagina. Meron namang nagdevelop parehas na penis at vagina. Yun ang mga nagiging intersex. So, ang intersex kasi sabi mo ang daming categories, 'di ba? So, paano malalaman which is which? Kaya nga. 'Di ba? Hindi mo alam Well, malalaman mo yun if you test the chromosomes. Kung XX or XY Pero ka. without even looking at the genitals? Well, kailangan, meron kasing mga genitals na dominant yung penis, merong So, ang akin lang, yung vagina. para mas-save yung sanity ng mga nagko-contest dyan, hayaan nyo na yung body. Kasi, hindi naman lang to sa athletes kahit sa school, yung mga normal na tao, may mga ganyan mga defect yung mga yan And then, parang kawalan ba nila yon sa society na hindi mag-participate? Paano kung sinabi okay lang naman daw o di hayaan mo sila. Tapos kung may mananagot in the future na unfair o hindi dapat ganon, di hayaan mo yung body. Hindi naman kasi ang ayoko lang biniblame mo yung tao Kasi ang nangyayari na sinishame yung tao kung ano yung gender Tingin ko siguro meron ding nang shame dun sa yun yung sa pangit boxer. Ako hindi ko hindi na to about yung XY. Bro, minsan nga ang tao hindi na sila about dun sa sinasabi mo. About kailangan natin ng image. Nung nakita ko yung nangyari na yung mga post na yun, ang nangyari, gumawa sila ng narrative na kaya nga siya umiiyak kasi lalaki yun sinapak-sapak siya ng lalaki. 'Di ba? Actually, ang nangyari doon kaya siya umiyak, na tingin ko na nagkaroon siya ng, hula ko lang naman to na naapektuhan siya, na lalaban siya sa isang lalaki. Na parang puta yung ina-anticipate niya kasi 46 seconds pero pa yun parang talaga siya. Parang dalawang suntok pa lang. Pero diba parehas silang may issue about XY nga kasi isa. Parehas sila? Hindi, yung hindi magkaiba ng division yun. Yung ang kalaban ang pangalan ng Algerian kasi si Iman Khelif. Ang kalaban niya na ito XX chromosome na talagang babae, walang kaduda-duda. Si Angela Carini ng Italy. So siya yung umiyak. Siya yung 46 seconds pa lang nag-give up na siya. Sabi niya, sobrang lakas daw talaga ng suntok. Feeling ko na apektuhan siya mentally so feeling mo babae yung Babae talaga yung kalaban niya. Hindi, yung bubog doon lalaki yun. Yun ang, well, biologically, I would say yes. Oo. Kasi XY chromosome siya. Pero, anong sinasabi sa media? So, para sa lalaki siya. Para sa akin, lalaki talaga. Siya. Pero ano sinasabi sa media?
Anong sinasabi sa Yung sa media, yung talagang kung ano siya. Well, hati. Depende kung saang media ka Hindi, sa papanoorin. Olympics. Yung Olympics Committee, Ang sinasabi niya, ang talaga sila, na gender niya? pinaninindigan nila na babae yun. Kasi, Kasi yun, ang basahan lang ng Olympics Committee, kasi, yung passport. Female siya na nakalagay sa passport. Yun lang. So, kahit ano pang itsura niyang, niyan, kahit ano pang sabihin dun sa test ng IBA, dati, it doesn't matter. Basta nakalagay sa kanila. Lalaki yung nakalaban ng... Ako naniniwala ako na kung XY chromosome ka kasi, meron ka biologically male ka. Ako mahirap patunayan yan eh. Kung ganun. Kasi nag-come out na rin yung opponent niya na di ba parang kaya daw siya umiyak, nag-read siya ng statement eh. Binawi niya, winock back niya yung niya. Binawi na naman niya yung statement niya. Parang actually feeling ko kasi woke din siya. So ano ba talaga yung totoo? Kasi minsan kakampihan mo yung isang tao, tapos di ka pala kakampihan. Ang feeling ko, ganito, kasi bago pa lang magkaroon ng i-open yung Olympics, viral na yan eh, yung kwento na yan eh. So, bago pa nun, parang, tapos, imagine mo, ikaw yung si Karini, yung babae ka. Tapos, may nabalitaan mo na merong lalaking boxer na lalaban sa division mo. Tapos, so parang, feeling ko baka magkaka-anxiety ka na nun. Tapos ngayon, ikaw, teka, feeling ko lang to, hindi ko sinasabi ito yung tunay na nangyari, kumbaga speculation ko lang to. So, tapos maano mo, siyempre makikita mo yung mga balita tungkol dyan, makikita mo. Tapos, mababalitaan mo, nung tiningnan mo yung schedule mo, ay makakalaban ko pala to, ito yung lalaki na sinasabi nila. So, kumbaga parang, meron ka ng expectation sa utak mo eh. Kasi talagang, mentally defeated siya eh. Tingin ko mental defeat yung nangyari sa kanya eh. Pero ang akin lang, kung talagang unfair, kung talagang lalaki talaga yung sinasabi mong lalaki, edi lalabas din yung katotohanan in the future. Yun Para sa akin kasi, lumabas na yung katotohanan. Pero pinapanaig nila yung ideology. Hindi, hayaan mo sila. Diba? Wala talagang magagawa. Wala kang magagawa. Wala Kasi talagang magagawa. Yun na yun eh. Sila yung committee. Private entity yun eh. Exactly. So at least may gold standard ka kung ano yung pagiging unfair pag nilaban mo yung lalaking athlete sa babae. Kung talagang lalaki siya. Yung Lia Thomas nga. So yun na yung panghahawakan mo ngayon. Kasi ang hirap magsabi na parang i-condemn mo tong taong unfair kasi lumaban siya dito sa babae. Ang isang thing din kasi dito sa nangyari dito. Itong yung Algerian, hindi talaga nagkakalayo yung physique niya dun sa mga kalaban niya. Or at least, tingin ko may lamang siya ng konti eh. Pero, hindi overwhelming like katulad nung kay Lia Thomas. Diba? Si Lia Thomas kasi 6'5 ata, pero 6'4. Ang akin, gusto ko lang, pero sa'yo, hindi ka pa kontento dahil doon sa issue na yun. Parang, Ganito. Hindi. Ako kasi, nakita ko kasi, ang isa kasing sinasabi nila to defend it is, itong Algerian boxer na to, matagal na siyang lumalaban sa women's boxing. And natalo na rin siya ng mga babae. Natalo na siya sa women's boxing. Pero para sa'yo, hindi ka pa kontento na doon sa outcome nung ako panalo. para sa akin parang I want to be ganito itong bigyan muna natin ng tingin ko na naging history kasi matagal ng athlete itong Algerian, di ba? So most likely lumalaban na yan sa amateur sa Algeria o kung saan-saan pang mga competition ng boxing sa kanila, pero dahil intersex siya and the father tawag dito decided na babae siya based siguro dun sa itsura nung genitals niya, 'di ba? Mukhang lamang yung
Medyo enlarged clitoris sa akin to, kasi- pero babae to. Sa akin, kung paano ka pinalaki, kung pinalaki yung babae, parang sino ka para sabihin na lalaki siya? Kaya nga niya pinalaking babae, Oo. yung Kaya nga. tao. So ngayon, dahil pinalaki siyang babae, when she took up sports, May ng mga boxing, sa babae siya babae inilaban. na mas mataas yung testosterone count eh. Kaya nga, Oo. So but- parang, di ba, ikaw nga nagsabi na parang di nagkakalayo yung physique niya sa Oo. babae. Well, teka, tuloy muna natin. So ngayon, nung dahil ang tingin ng mga tao, lalo na nung pamilya niya, babae siya, pinalaki siya na babae. Tapos, nung nag-sport siya, nilaban siya sa babae kasi babae nga siya pinalaki. So ngayon, nung naging professional siya, nakalaban yung mga babae, natatalo rin siya. So hindi siya katulad parang Brock Lesnar siya ng mga bubugbog ng mga babae. So, ano Hindi ba- siya, wait. Oo. So ngayon, pero dumating sa point na kasi tinest sila tingin mo ba, itetest mo ba si Gretchen Ho kung babae o lalaki siya? 'Di ba? Pero- kasi halatang Pero ang babae. point ko nandito, kasi tapos na yung laban, Jay. Hindi. Ano Oo. ko lang yung yung Oo. kwento kung bakit tayo humantong Oo. dito. 'Di ba? Ito hula ko lang 'to. Oo. So, nakita niya na itong somewhere along the way habang nagko-compete as a woman itong Algerian boxer. Parang may mga nagduda. Teka, siguro kailangan i-test ka, baka lalaki ka. Kasi I would assume kaya siya napunta sa Olympics kasi nananalo siya. 'Di ba? So bakit ka nananalo? Baka lalaki ka talaga. So ngayon, Agad yung jump conclusion. Oh. So, try tinest siya na XY. Oh, so kaya hindi kasi tinest siya. 'Di ba? I don't think So, itetest tingin mo, I don't think itetest mo ba si So- Paige Van Sant kung babae o para lalaki siya? sa'yo, dapat din na siya mag-compete. Pwede siya mag-compete para Kasi sa akin lalaki siya. sa lalaki siya So, mag-compete. dapat di nangyari yung laban na nangyari. Tingin ko dapat in-uphold nila yung kasi binan Pero na siya ako- sa women's boxing ng IBA eh. Oh, ibang Binan na siya eh. Ibang body naman 'yun. Kaya nga. Hindi naman saklaw 'yun ng Olympics. Oh, pero dahil ang ideology ng Olympics iba doon sa IBA, pinayagan siya. So, yung nga, Je, dun kasi kailangan mong lagyan ng konting discretion eh. Kasi, sabi mo nga, di ba, iba yung ideology ng Olympics. Oo. So, hayaan mo sila. Kasi, yun eh. Totoo naman talaga Oo. kasi wala namang magawa yung mga tao except Kaya nga. but to protest. Pero at least, meron kang gold standard nga kung ano yung nangyayari pag lalaki mismo yung ano. Hindi mo kailangan sabihin na parang mas malaki kasi si Lia Thomas o ito mas maliit. yun nga, exactly. Oo. Exactly. Kasi So, ang akin lang dito, tapos na yung event, nag-dominate siya. So, hayaan mo na lang kung ano yung magpi-play out. Ganito kasi ang nakikita ko dyan. Oo. Tama ka, hindi, it will not depend on the actual size or kumbaga yung mga visible na physical advantages. Kasi even in the same sex, nangyayari rin yan. Di ba, Magsibogs versus Shaquille O'Neal. Parehas lalaki yun, pero makikita mo yung laki nung Oo, yung ako- difference. Diba? So, nangyayari yan talaga. Ako so, dito... Wait. So, hindi yung strength, hindi yung size ang magiging basihan. Ang magiging basihan ay yung biology. Ako dito... Diba? Kung XY or XX chromosome wala na ka. ako dapat gawing issue dyan sa Olympics. Kung inalaw nila yan, hayaan mo na lang. Well, ganun talaga mangyayari. Wala talaga makakapigil dyan. At pwede mo siyang i-rebut, pwede mo siyang i-justify na dapat hindi siya dapat kasali. Okay lang yun. Kasi right mo yun. Pero, kumbaga, abos na eh. Diba? Tama. Ang mangyayari lang dyan, mag-i-spark ka lang ng hate towards dun sa individual na sinasabi mong XY chromosome. Yun ang mangyayari ngayon. And I know na you mean good, pero yun yung mangyayari dun sa pag pinagpatuloy mo yung Well, tingin ko, hindi, obviously, well, hindi ko talaga intention na magkaroon ng hate dun sa pero yun yung mangyayari pag pinagpatuloy kasi andyan yung opinion eh. Pero kaso,
Pag inilaban mo siya na Ano yung ang kasi yan kasi ang debate sa mga against wokeism. Yung bang are you gonna go with the inconvenient truth or a convenient na lie? hindi, ang maganda Diba? kasi alam mo yung truth. 'Di ba? Alam mo yung truth sa'yo. Alam mo yung truth But this issue kasi is not a victimless Ang issue. nangyayari kasi ngayon, pag pinilit mo yung opinion mo, nagkakaroon ka ng parang wokeness na parang gusto mong i-convert unconsciously parang gusto mong, kasi sobrang kang passionate, tas parang may evidence, parang ganyan nangyayari, ganun ka nagsasound. Kahit na hindi mo intention na maging ganun. Na parang sa'yo, parang in good faith yung approach mo kasi totoo naman na XY, hindi dapat male yan eh. Gets ko yun eh. Pero dapat, pag ganyan, nasabi mo na yung take mo, okay na yan. Tama ka doon kasi unang-una, wala akong magagawa doon sa Olympic Committee. Para kang magiging yung mga woke kung paano i-push yung agenda nila. Well, kailangan mo yun eh kasi ganun sila eh. Kaya, hindi mo pwedeng pabayaan lang. Pero ginagawa mo na nga yun through the podcast. Hindi kasi ginagawa na nga natin yun. Kailangan mo siyang labanan kasi if you're just gonna stand idle, walang mangyayari. Pero yung ginagawa mo ngayon, nilalabanan mo siya, you're stating the facts, yung opinions mo, yung assumptions mo. So, okay na yun. 'Di ba? Pwede mo siyang i-put to rest, tapos parang just let it play it out. Well, ganun talaga mangyayari. Wala tayong magagawa. So, tapusin na natin ito kasi ayaw ka na makipag-usap about sa Olympics. Umay na ako sa Olympics. Kaya ito, tapusin na natin ito. Yung mangyayari dyan, the Algerian will likely win gold medal and they will stand at the podium and will be awarded their medals. And wala tayong magagawa. And then later on, pag-uusapan yan kung kailangan bang ituloy yung ganong klaseng pinag-uusapan natin yan, gawain. Magsasabi kami nun ng mga take namin. Pag nangyari yun. Yan! Pero habang wala pa, ako na muna bahala dito kay Gerald. Cheers, pare. Cheers. Yan.